Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos tumaas sa 64%. Habang ito namang kay Senate President Chis Escudero ay bumaba. Inilabas na ng Okta Research ang resulta ng kanilang isinagawang survey mula Hulyo 12 hanggang 17 tungkol sa trust at performance ratings ng mga top government officials. So si Pangulong Bongbong Marcos tumaas po. Congratulations. At ito pong si Chis Escudero na noon po ay lagi pong mataas. Ngayon po ay bumagsak ang kanyang trust ratings. Ano po ibig sabihin yan? Marami nang nawawala ng tiwala dito kay Ham and Cheese. Kasi parang lately mga kababayan, parang puro ano na lang puro pansarili na ang kanyang inaatupag. Hindi na po ata para sa bayan yung kanyang mga ginagawa. Kaya po nawawala na ng tiwala ang taong bayan dito kay Chis Escudero. Nawawala na po ng gana dito po sa Senate President. At tingnan muna natin yung resulta mga kababayan. Ito po ang resulta ng isinagawang survey ng Okta Research. Si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ay tumaas sa 64% ang trust ratings. Mas mataas yan kaysa dun sa kanyang 60% trust ratings noong April 2025. So tumaas ng 4%. At dito naman kay Chis Escudero, from 55% noong Abril, bumagsak po ng 51%. Pagdating naman po sa performance ratings, tumaas na naman ang Pangulo from 59% to 62%. Samantala, bumaba ang satisfaction ratings ni Escudero from 53% to 49%. Ibig sabihin, hindi po na natutuwa ang taong bayan sa performance ni Chis Escudero. Ito pa. Ayon pa sa naturang survey, tumaas ang dissatisfaction rating ni Escudero. Ito po, dissatisfaction, ibig sabihin, hindi po satisfied ang taong bayan. Ang nangyari po, nung nakaraang buwan, 19% po ang dissatisfaction. Ngayon po, tumaas po ng 24%. Ibig sabihin, dumami po ang mas hindi nagtitiwala dito kay Ham and Cheese. Kasi mga kababayan, parang iba na po ang takbo. Parang nag-iba mga kababayan Kasi dati bilib na bilib tayo dito. Pero ngayon sa ginagawa niya ay mukhang nakakapagduda na. Kaya itong ating mga kababayan ay nagsimula ng hindi magtiwala dito kay Chis Escudero. Ayan mga kababayan, basahin ko lang ilang komento kung may mababasa tayo dito. Cheese means insertion. Insertion mga kababayan, ano po yan? Pork barrel. Unyeta, Escudero, ginagago, Senado. Ayan binabasa lang natin yan Insertion, Senador. Mabuti nandyan sina Ping at Tito na nakahalata. Tapos nakahalata din na meron siyang kinakampihan sa miyembro sa pagbibigay ng komite. Sobra kahit bobo katulad ni Padilla. Hay nako. Nakita naman natin mga kababayan, lahat po ng nakinabang sa pinaka mamantikang mga komite ay ang mga kaalyado ni Duterte. Lahat po binigyan niya. Biruin mo, ibinigay yung mga komite na hindi naman nila deserve. Si Robin Padilla nga pinagtatawanan Biruin mo, ibibigay sa iyo ang amendment sa Constitution. Wala nga alam sa Constitution niya. Puro lang chicha, puro lang merienda, puro lang kain dyan sa Senado. Tapos yung mga deserving, hindi po nabigyan. Ganun po talaga ang kalakaran. Kaya nga po siya naibalik dyan sa pwesto Kaya siya ay nanatiling Senate President dahil ginamit niya yung mga komite, yung chairmanship ng mga komite para makakuha yung suporta na itong mga siraulo din na nagpagamit, nagpauto para iboto si Chis Escudero. Para lang doon sa komite,
sa chairmanship, binoto nila si Escudero. Real talk mga kababayan, wag na tayo magsinungaling. Di ba? Wag na tayo maglokohan. Yun po yun. At dun po sa insertion, mga kababayan, pork barrel. O sino mga nakikinabang? Joel Villanueva, Bongo, sino-sino pa? Ang dami. Kapalit po yun ng pagsuporta kay Chis Escudero. Kaya etong si Chis Escudero tuwan-tuwa. At siya ay nananatiling Senate President. Ha? Sabi nga ng iba, ito raw si Chis Escudero ay isang diktador na isang diktador na Senate President. Ayan po, naririnig lang po natin, nababasa po natin yan dito sa sa mga komento ng ating mga kababayan. Eto mga kababayan bakit bumababa ang tiwala ng taong bayan dito kay Chis Escudero? Eto po mga kababayan. Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget insertions ni SP Chis. Nahuli kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget. Hindi natatagal ang ham and cheese na breakfast o merienda sa Senado dahil ang sunog, kahit takluban mo man ng malaking planggana, sisingaw at sisingaw pa rin ang usok nito. Tama. Ang hamakin ng lahat, makamit lang ang minimithi. Isang kasabihan na naging gabay ng ilan para magtagumpay sa buhay. At tila yan din ang batayan ni Senate President Chis Escudero noong 19th Congress sa issue ng tumataginting na 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa video na nakuha ng Politico.com mula sa security footage ng Batasang Pambansa, makikita si SP Chis sa North Wing Hallway papasok sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Naka-rubber shoes siya, maong pants at printed shirt. Ang oras, pasado 2:00 ng hapon. Ang petsa, November 30. Bonifacio Day. Holiday. Nasundan ito. Ang sipag, holiday. Ang sipag mo naman, holiday, pumapasok ka. Pero sabi mo dati, na kapag naka-break ay hindi kayo pwedeng mag-convene para sa impeachment trial ni Sara Duterte. Diba sabi niya, hindi pwede. Naka-break. Yung pala, kahit naka-break, siya, ang ginagawa niya, nagpupunta dun sa House of Representatives para siguraduhin na yung kanyang insertion, yung kanyang pork barrel na 142 million ay hindi maalis. So, not just once but twice na siya ay pumunta diyan po sa Kamara. Isa pang pagbisita sa House. Ang unang pagbisita nangyari 2 araw matapos simulan ang Bicameral Conference Committee para sa GAA. Wala pang Senate President sa kasaysayan ang bumisita sa House sa kasagsagan ng BICAM deliberations ng national budget. Diba? Siya ang kauna-unahang Senate President na pumunta habang dinidinig sa Bicameral Committee ang GAA o ang national budget. Siya lang, mga kababayan, at hindi lang 1 beses, 2 beses. Iba ka talaga. Iba ka talaga, Chis Escudero. Partikular sa panahon ng pag-reconcile ng mga magkaibang probisyon ng kanilang bersyon. Naaprobahan ng BICAM ang national budget noong December 11, 2024. At sa pag-aaral ng Politico.com, pangalawa ang lalawigan ng Sorsogon na home province ni Escudero sa nakakuha ng pangalawang pinakamalaking budget para sa mga proyektong pang-infrastruktura kasama ang... Grabe, 9 billion ang ipinasok ni Chis Escudero para sa kanyang probinsya. Sigurado ba, Chis Escudero, ham and cheese, na lahat yung bilyones na yan, 9 billion ay talagang sa probinsya papasok? Hindi pa yan sa bulsa papasok? Ha? Kaya mamahalin lahat yung bag ni Mrs. Bilyones mga kababayan ang ipinasok para po sa probinsya ng Sorsogon. Ano pa? Meron pa isa. May mga nakinabang pa rito flood control projects. Nagkakahalaga ito ng 9.1 billion pesos. Grabe. Pero pinakamalaking bahagi ng 142.7 billion pesos na umano'y budget insertions ay napunta sa baluarte ng kaalyado ni SP Chis na si Joel Villanueva. Ay, pastor! Naknang putik na pastor. Ayan. May pakinabang ka sa pagsuporta mo kay Chis Escudero. 12 billion para sa Bulacan. Etong Bulacan, lagi namang binabaha to Tingnan natin kung may pakinabang ba
ang mga kababayan natin dito sa 12 billion na ibinigay para sa probinsya ng Bulacan. Galing po sa pork barrel ni Chis Escudero. Ang lalawigan ng Bulacan, higit ito sa 12 billion pesos. Hinimok naman ni Senator Amy Marcos ang Senate leadership na sagutin ang issue dahil para sa kanya, hindi ito pawang aligasyon lang dahil ito ay ang katotohanan. To my mind, it's not an allegation, it's the truth. Kaya hindi ako... Ito naman si huwag din kayo maniniwala dito mga kababayan Ano to doble kara, hindi lang doble, triple kara. Etong si Amy Marcos. Iba-iba rin ang na ito pinaglalaban ito. Kaya ako ayoko na makinig dito Sabi nga ni ni Panelo dito, balat kayo pala. Amy Marcos nyo. Yan. So, huwag kayo po kayo basta maniniwala dito. Kaya manang Amy. Ako pumirma ng budget 2025. Alam po ninyo yun. Ako una nagbunyag, tumayo ako noong early December tungkol sa BICAM. Yung BICAM, so parang nilalaglag mo si Chis Escudero. Ilaglag mo na. Mas bibilib kami sa'yo kapag kinontra mo si Chis Escudero, pero sa tingin ko malabo yan. Alam ko naman na paiba-iba ka na sinasabi. At pinoprotesta ko ang proseso at yung mga pangyayari. Ilang beses na nating hininga ng komento si SP Chis, pero wala pa siyang tugon hanggang sa ngayon. Okay, so yan. Alam ko nagdahi-dahilan si Chis Escudero dito. Pero matindi mga kababayan, napakita ko sa inyo, nasa na yon? Nasa na yon? Nasa na yan? Yung pagpasok yan, mga kababayan, pasimple. Huling-huli sa camera, mga kababayan. 2 beses. Bakit? Sinigurado niya. Pumunta siya sa house para siguraduhin yung kanyang insertion na 142 million ay hindi may slash. Grabe. Ayan po ang pinagagawa ni Chis Escudero. O bakit nawalan pa ng tiwala ang taong bayan? Dahil po itong impeachment ay talagang ayaw niyang matuloy. Hindi ko maintindihan kung ba't ayaw matuloy. Dapat ituloy niyo na yan Alam naman namin ang boto ninyo Ang boto ninyo, hindi niyo i-convict si Sara. Ituloy niyo lang. Bago niyo i-dismiss, ilabas muna yung mga ebidensya. Pag nakita nyo na wala talagang tawag dito yung dahilan para inyong i-convict si Sara, ganun ang gawin niyo. Pero ilabas nyo muna sa nakakita na dismiss ang isang reklamo nang hindi man lang inilalabas ang mga ebidensya. Di ba kalokohan? So ayan. Ayan po si Chis Escudero. Nakikita na po natin ang tunay na anyo, mga kababayan. Dati, pa-cute lang, magaling lang magsalita. Yung pala sa loob ay may tinatagong kawalang hiyaan. Nako. So, yan po, mga kababayan. Kaya po, ang nangyari, nawawala na po ng tiwala ang taong bayan dito kay Chis Escudero. Bumagsak po. At sa tingin ko, pabagsak na po ang tiwala ng taong bayan dito kay Chis Escudero. At hindi na po kami naniniwala sa yung performance sa Chis. Kasi nakikita namin ang habol mo ay ham and cheese. Gusto mo lagi ng ham and cheese. Ibig sabihin, gusto mo laging Pasko. Laging masaya. Ayan, BICAM, source of income. Grabe naman yan, Senator Chis Escudero. Ikaw lang ang kauna-unahan na dumalaw dyan sa BICAM. Para paliwanag mo, Sir Chis Escudero, bakit ka nagpunta ng 2 beses? Anong ginawa mo dyan? Wala lang, dumalaw ka lang, in-inspection mo yung building. House of Representatives yan. Hindi po ata Senado yan. Magkalapit lang. Alam ko magkalayo, di ba magkaiba yung pwesto ng opisina ng Senado at House of Representatives. So, yan mga kababayan. Magtitiwala pa ba kayo sa ganitong klaseng tao? Sige nga, comment nga po mga kababayan. Ako wala na akong tiwala talaga rito. Wala talaga akong tiwala dito. Kaya, maraming salamat kay Tito Sen at doon sa minority block dahil dapat talaga imbestigahan itong ginawa ni Chis Escudero ng insertion at sabi nga ng iba, pork barrel. Bakit nagkaroon ng ganon insertion? Sabi nga ni Tito Sen, ito'y garapalan. Garapalan na, mga kababayan, itong pagbalahura nila sa national budget.
Okay, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.